Hello diyan mga people. Eto, baklas na tayo ng panggilid. Eto, bukan na natin kabitan tong speed tuner na clutch belt ko. Kasama siyang washer. Eto, kasama siyang washer. Susubukan na rin natin palitan. Dahil, ewan ko, dahil nakikita ko kasi sa online, tinatanggal nila yung luma. Tapos ito pinapalitan nila. May dahilan pala tong washer na to. Ang dahilan ng washer na to daw ay para makaiwas sa bengkong ng clutch belt. Kaya ating baklasin natin na itong gilid at subukan natin. Malalaman natin kung ano experience dito. Ating baklasin na natin ha. Let's go. Baklasin na natin to unti-unti. Madali lang naman magbaklas ng CVT ng PCX. Ang ano lang naman din, dapat may proper tools ka lang. May mga tornilyo kasi ditong patago. O mahirap mahirap tanggalin ng isang tools gaya ng T-wrench. Itong T-wrench ito naandito sa dulo. Mahirap siya tanggalin. Kaya kailangan mo meron kang parang pahaba na ganito. Turo ko sa inyo. Ano ba? Eto, dapat meron kayong ganito tools. Magbabaklas kayo ng PCX ng gilid. O kaya ADB. Gawa ng, parehas lang naman ng ADB itong gilid eh. Same na same lang, walang pinagkaiba. Kasi same lang naman ng makina ang ADB tsaka PCX. Ano pinagkaiba yan? Tapos ito, may allen din siya. Yung iba pinapalitan na lang ng allen sa screw. Ako baka someday din siguro o babalik din sa tamang araw na ewan ko, basta pinag-iisipan ko pa kung sakali. Baka palitan ko na rin to. Meron kasing allen dito eh. Allen screw na bolt. Kailangan tanggalin. Ayan, may patago. Dalawang screw ditong patago eh. Yan ang mga nasa 8, 8mm. So natin to. Hindi lang naman magbaklas. Siguraduhin nyo laang kung barena ang gagamitin nyo, huwag laging pahigpit ang barena. Laging i-manual nyo. Gamitan nyo ng tools pag pahigpit. Gawa ng marami na itong na-experience tong motor ko. Laging binabarena ng pahigpit. Siyempre, nangyari, na-experience ko doon, buti hindi yung thread ang nasira sa akin, kundi pumilog. Kasi kung sa iba yan, siguradong sira ang thread niya. Kung thread kasi ang gagamit, kung thread kasi yan, malaki gastos. Kaya iba, pinapabayaan na lang. Siyempre, papayag ka ba ng papabayaan mo lang sa sasakyan mo, yung motor mo? Siyempre, hindi. Dali lang naman ito baklasan eh. Kaya ako minamano-mano ko na lang kaysa impact wrench. Paluwag pwede naman. Pag ginamitan mo ng impact wrench. Kaso, kaya isa sa dahilan kung bakit namano ko siya, wala pa kasi akong tools na pambaklas. Yung parang adapter. Parang deep socket siya. Kaso wala pa ako. Dali lang naman to baklas. Tapos dito, baka magtaka kayo ba't iba-iba ang haba ng tornilyo nito. Dito sa nakagitna yung pinakamahaba. Tapos sumunod na haba dito. Ito. Tatlo siya. Isa dito, tsaka isa dito. Yung sa may butas. Tapos sumunod, lahat na yun. Madali lang ma-identify. Sana yun lang naman yun. Kasi ako nakailang baklas na ako ng gilid. Nung una, ako takot na takot ako eh. Tapos nung unang ginamit ko yung impact wrench panlinis ko, na-lesson learn ako, dapat lagi nakaset sa low ang impact wrench. Lalo na kung mamahali impact wrench ang gamit mo.
lagi mong iset sa mode ng low. Kung hindi mo kasi siya iset sa low, baka masira ka rin ng thread. Kasi nung binaklas ko to, yung torque nut ko, hinigpitan ko doon sa may torque ko. Binarena ko, naka-high. Wala akong ideya noon. Buti nangyari doon, hindi nasira. Muntikan na, nasira yung thread. Butit na ayos pa. Ang nasira lang doon, torque nut. Buti nga, torque nut lang nasira. Sa mismo torque. Kaya, simula noon, nung bumili na ako ng bagong torque nut, ay sineset ko na lang sa low. At ayoko na ma-experience yun kasi ako lang naman mag-isang gumagawa dito sa bahay. At saka, siyempre, bakit mo papagawa yung gilid mo kung may alam ka naman? Ayun lang naman to. Isa sa dahil ako, baka isipin nyo, paano ako natuto sa CVT cleaning. Kaya lang naman ako natuto dahil ako'y sa akong delivery rider. Siyempre, nagtatanong-tanong din ako sa mga ibang delivery rider. Doon ako kumuha ng idea. Tapos kailangan nila ang malakas ang loob ko, lalo na kung first time kayo magbaklas. Ayan. Eto. Ay, meron pa. Isa na lang. Dapat sinisigurado yung meron tong dapat sigurado kayo meron pang nakalagay na nut yan. Baka magtaka kayo, baka alam nyo nag-stack up. Hindi yan stack up. Yung sabihin yan, may nakalock pang bolt. Kaya dapat lagi nyo double check. Okay, pwede na to. Ayan, ayaw matanggal. Ayaw matanggal, ibig sabihin double check natin. Kung ayaw, pukpukin lang natin to. Ayan, narinig yung tunog. Ibig sabihin nun, pwede na. Ayan, kita nyo? Madali lang naman ang baklas nito. So, kunin natin tong impact wrench. Palitan na natin ng speed tuner clutch bell. Hindi pala. Tsaka pala may napanood ako sa social media kung paano tinitingnan kung may bengkong. Yung pala iikutin lang pala ang gulong. Check natin kung may mga bengkong na yung clutch bell ko. Sorry. Bumagsak yung tools ko. 19mm. Yan. Teka. Babalik ako ulit sa video tapos ililipat ko lang yung angulo ng camera ko, ha? Ayan. Binago ko na yung angulo ng camera ko. Para makita pala to kung may bengkong pala siya. Ikutin mo lang tong gulong. Tapos check mo dito kung may gewang siya. Tinignan ko naman, wala naman. Walang gewang. Subukan naman natin yung isa naman, yung JBT ko na tinanggal ko. Yung dati nating tinanggal last video ko. Balik lang ulit ako, kukunin ko lang sa bahay. Nasa bandang garage ako ngayon. Okay guys, eto, bumalik ulit ako at kinuha ko lang yung aking clutch bell ko. Eto, yung luma kong JBT. Baklasin muna natin to. Hindi ko alam ba't nakakasatisfy ang tunog ng clutch bell. Ayun, impact wrench pag tinatanggal natin. Tara, baklasin na natin. Madali naman ang baklas yan. Tanggol na. Check lang natin to kung mayroong gewang din. Ikutin lang natin ulit. Tinignan ko. Wala namang bengkong.
Tara, palitan na natin ng speed tuner. Ito, palitan na natin ito. Ano maganda na ito? Sana hindi na nangangain ng clutch bell. Ay, clutch lining pala. Ayan, pinalta ko na ng washer. Ang washer ko dito sa clutch bell ko, tago na lang natin to. Magagamit pa yan. Teka, parang baliktad yata ang kakabit ko ng washer. Double check lang natin. Wala namang baliktad. Siyempre, kung may logo siya, siyempre, para maganda tingnan. Dapat maayos na. Higpitan na natin. Yan, higpitan na natin. Good. Check natin ang takbo. Nabilang natin to. Baguhin ko lang yung angulo ng camera ko. Patayin ko muna, ha? Ayan, nakikita nyo? Inalta na natin. Subukan ko paanda rin. Teka. Kita nyo na. Parang may napansin ako. Hindi siya kumakapit maigi, oh. Gawa siguro may kagat na kasi yung lining ng clutch lining ko, eh. Baka siguro katagalan pag nawala na yung kagat ng clutch lining na galing sa group na belt ko. Hindi siya kumakapit, eh. Ako. Ite-test drive ko lang ito. Babalik ako. Okay, di yan mga people. I'm back again. Ito. I-test drive ko na tong ating bagong speed tuner. Sa review ko, okay naman ang takbo. Kaso maingay siya. Malakas sumipol. Malakas siya sumipol pero hindi na masama. Importante kasi di yan na hindi nangangain ng lining. Pipili mo, hindi kasi dalawa. Sumisipol o yung naubusan lining lagi. Last year kasi naubusan ako 3 clutch lining. Siyempre isipin mo ko yan. Siyempre hindi na. Ito naman, okay naman. Di naman masama. Pwede na. So, ating natin. Takpan na natin ng cover. Pwede na to. Hello ulit people. Baka kaya pala napansin ko pala kanina dahil hindi siya kumakapit maigi. Gawa nga siya sa clutch lining ng yung last na groove na belt ko. Kasi pansinin mo to, may guhit-guhit na siya. Nangangapa pa lang pala yung clutch lining. Pero sana sumunod na biyahe ko, sumunod na takbo, wala nang ganito. Kumakapit na siya. Nangangapa lang pala yung lining. So okay na, pwede goods na tayo. I-cover na natin. Chinek ko lang baka ko ano nangyari ko hindi kumakabit kanina. Kumakapit. So, balik. Cover na natin ha. Okay, tara.
Cover na natin yung ating CVT cleaning. Ay, CVT cleaning. Sorry. CVT cover. Para makabiyahe pa mamaya. Kinakapato eh. Minsan hindi ko makabit to minsan nakakabit ko. Ano lang, galaw-galawin lang. May pasok yung butas sa butas na dito eh. Baka, ayan, pumasok na. Tandaan nyo yung pinakamahaba dito sa gitna. Medyo pasikat na yung araw ngayon eh. Kaya maaraw dito. Hindi naman sobrang init ang araw. Medyo parang malamig kasi. Tapos sinabi ko sa inyo yung sumunod na mahaba dito. 3 yan dito. Dali lang naman ang baklas sa CVT. Basta siguraduhin mo lang na alam yung ginagawa. Ayan, tsaka pala merong tayong fans na sa Facebook page, nangungulit. Gusto magpa-shoutout. Ito, pa-shoutout ko na. Kay Mars Pakas, ayun. Kay Mars Pakas, ayan. Nagpapa-shoutout eh. Nangungulit sa comments eh. Ayan, sinoutout na natin ha. So, ayan, balik na ulit tayo sa pag-assemble. Dali lang naman ano lang naman eh. Magbaklas ng gilid eh. Siguraduhin nyo lang talaga. May mga part lang kasi talaga dito na tricky part. Pero kayo sanay na. Kinakailang baklas na kayo. Kasi nangyayari dito, ako na rin naglilinis ng gilid sa motor ko. Alam mo kung ba, isa sa dahilan kung ba't ako na naglilinis sa gilid. Siyempre isipin mo kung magbabayad siya eh. Ako eh, kada 2 linggo, linis ng gilid. Sabi ko nga kanina na ako ay delivery rider. Siyempre mayat maya palinis yan. Mayat maya maintenance. Mayat maya palit langis. Kaya anong nangyari diyan, ako na nag-aayos. Mga basic lang na paayos lang. Yun siyempre hindi mo komplikado. Pero kung pagdating sa mga ball race o kaya sa mga throttle cleaning, napagawa ko na sa mekaniko. Everyday use ko eh. Kaya mapapansin nyo sa motor ko, bakit may mga kupas-kupas na. Yan sa bilad ng araw. Ito oh. Ewan kung nakikita mo dito sa camera ko. Mga kupas-kupas na yan eh. Kasi gawaan lagi kong gamit sa biyahe ko. Mareresolbahan pa naman yan. Hindi kailangan bumili ng bagong fairings. May napapanood ako ulit ako sa social media na pinapahid. Para siyang pintura yung pangalan ni Back to Black. Hindi sponsored pero nakikita ko siya eh. Susubukan din natin yun. Baka pagdating na summer, pahira natin. Tapos baka bumili na rin ako ng pampapolisher. Yung kahit murang polisher lang, ipapolish natin yung fairings. Ang fairings pala ng PCX ay hindi pala pintura. Ano siya? Plastic. Material siyang plastic. Kasi nung nagasgasan to nung malalim, may magasgas dito malalim, natamaan ang tawag doon. Natamaan ng matalas na kahoy. Tinignan ko, wala naman ako nakitang tumagos sa pintura. Plastic talaga siya. Ito pa na, tunog oh. Kita nyo, naririnig nyo tunog.
Ewan ko lang kung naririnig nyo. Yan. Ito pa ang pinaka-tricky part diyan. Itong itim na cover. Kailangan makapato eh. Yan. Butit sinuwerte at madali lang ibalik. Sinuwerte lang ako sa pagbalik. Kita niya? Patapos na agad. Mabilis lang, no? Ang matagal lang sa CBT ay yung paglilinis lang. CBT cleaning. Gawa ng pag nag-CBT cleaning kasi kayo, baklas yan lahat, pati torque drive, babaklasin mo. Huhugasan mo ng grasa ang mga hindi, hugasan nyo pala ng gas. Depende kasi yan sa nagagawa. Kung gusto yung gas o tubig o kaya degreaser. Ang sa akin kasi mas recommended kung gamitin ay gas. Para sigurado tanggal talaga yung dumi. Ang cons nga lang nun ay nasisira yung mga rubber parts sa loob ng grasa gaya ng oil seal. Kaya ako ginagawa ko hanggat maaari, hindi ko mabuhusan. Pwede naman yun. So siguraduhin nyo lang wag mo lang babasain ng gas ang mga oil seal. Pag binasa mo yun, talaga mag-e-expand yun. Kaya mag-brittle. Lalo na yung mga nakikita yung CBT cleaning na ini-spray. Yun ang malakas makapanira. Dami kong nakikita mga review, pinag-aralan, kumuha sila ng oil, o-ring, binabad sa CBT cleaning, tsaka sa langis, sa gas. Napanood ko ay nag-expand lang sa gas, pero pag nag-CBT cleaning, nag-expand, tas nag-brittle. Ayan. Tapos na tayo. Ayan. Easy peasy. Ayan, tapos na tayo. Tapos yung washer ko dito sa bell, tago na lang natin. Magagamit ko pa ito sumunod na bell. Ginamit ko na lang yung libre na bell kasi ko nakikita yung na kinakabit nila doon eh. Tapos malalaman natin sa performance kung kamusta ang takbo. Itatakbo natin itong mamaya. Babiyahe ulit tayo mamaya. Mag-ayos na tayo ng tools. Ayan, tabi na natin. Itong aking washer ko, ilagay ko na lang dito sa mga tools ko. Ito. Meron kasi dito ring nakatagong tawag dito. Alam mo kung tawag dito yung kinakabit sa backplate. Basta ito. Sama ko na rin dito. Special tong washer nila eh. Yung stock. Tago na lang natin. Magagamit pa natin. Tapos itong clutch oil ko is either na itago ko o kaya ibenta na lang natin sa murang halaga. Kasi may mga kalawang na rin. Pero good pa naman, wala pa akong bengkong. Sinay ko maigi. Dami kong clutch bell, no? Dalawa. Hindi naman sobat ng dami. Tago na natin itong tools. Mission successful tayo ngayon. Ito pa. Dapat meron kayong ganitong tools pag nagbabaklas kayo ng ADB o kaya PCX. May mga mahirap abutin na T-wrench. Pinakadabas talaga Inco pagdating sa power tools. Okay na.
Takpan na natin to. Next time, baka bumili ng deep socket. Para kapag nagbabaklas tayo ng gilid, mabilis. Pero wag ninyong hihigpitan. Ang gamit ay power tools. At advisable yun. Marami na nagsasabi rin sa akin yung mga magagaling mekaniko. Okay, nagpapagawa rin yung mekaniko sa Bacoor, malayo pa. Doon ako nagpapagawa talaga eh. Yung wala, hindi pa ako marunong magbaklas ng gilid. Doon ako nagpapagawa. Ouch na tayo. Okay na. See you later sa next video ko, ha? Bye-bye.